Okay. Magandang araw po ng Panginoon at muli tayo po ay nandito upang mag-aaral muli sa kanyang mga salita, humugot ng kalakasan mula sa kanyang mga salita at presensya sa tulong po ng Banal na Espiritu. We know maunawaan po natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng paggabay ng ating Panginoon Diyos through His Spirit. Okay. So, titignan natin pag-aralan. It's basic na sinasabi, but kung bisa nakakalimutan po natin na yung basic ay mahalagang mahalaga. Ano po? Kasi po sa amin bilang mga pintor, hindi ka pwedeng matutong magpinta, magkulay, unless ikaw ay nag-umpisa po sa basic. Yung kung basic doon ay mga drawing. Yun po ang pinaka-pundasyon dito. Kung wala po tayong pundasyon, medyo mangyayari po yung mga babala ng ating Panginoon sa Kristo sa mensahe ito na ating pag-aaralan. Okay, tuloy po natin ipanalangin ng ating bansa, lalo na po ngayon sa mga panibago na naman, mga hindi natin masasabing kabuluhan, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan. Nakakalungkot, but still, totoo po kasi yung sinasabi ng ating Panginoon na kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. So, hindi natin alam kung ano ang pinaggagawa ng mga tao na ito na sa kasalukuyan ay nagiging kadahilanan ng gulo sa ating bansa. At lately po ay sinasabi na namatay yung pong undersecretary po ng DPWH at ito inimbestigahan, sinasabi ito ay suicide, but some people are saying it's a foul play. Some people are sasabi po na siya ay iniligpit upang hindi na siya makapagsalita pa, makapagbulgar pa ng ibang mga tao. Hindi natin alam. Whatsoever is this, alam ng Panginoon ang lahat ng nangyayari. Wala po tayong maililihim sa Kanya. Wala silang maililihim. They thought they could hide themselves in darkness. But still, sabi nga po ni Haring David, kahit na ako ay pumunta sa pinakamalalim na lugar ng lupa, nandyan ka. Yan po ang sabi ni Haring David sa ating Panginoon Diyos mismo. So, wala po tayong maililihim. Wala po tayong maililihim sa Kanya. So, let's pray for our nation. Patuloy po natin ipanalangin ng ating bansa. Bagamat ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa isang napakahigpit po na pagsubok, mga problema, political, sa spiritual, nangyayari din. Hindi lamang po sa ating bansa, maging sa ibang bansa. But God is moving, hindi natin alam, slowly. Siya po ay siyang gumagawa ng katarungan para sa mga nagiging biktima ng injustice na ginagawa ng tao. Though we know that hindi po tao ang ating kalaban, sinasabi po ng banal na kasulatan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and dominion, mga kapangyarihan na hindi natin nakikita. So let's all pray for this, sa ating bansa, para sa ating bansa. Tinataas po namin sa iyo ang aming bansa, Ama, sa pangalan po ng aming Kristo. Tulungan mo po, lalo na po ang iyong iglesia dito sa aming bansang Pilipinas, na kami ay maging magsigasig sa pananalangin para sa aming bansa. For we know in the last days of God, mangyayari ang lahat ng ito. It's only a beginning ng lahat ng ito. There is a message of God na gusto mong iparatingin. Yet, Lord, pinauna mo ito upang bantayan namin ang aming mga sarili. Kaya po, Amang Diyos, sa pangalan po ng aming Kristo, tinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Pagalingin mo po ito, Panginoon. Yes. Alang-alang sa iyong iglesia na nandito sa bansa nito.
Tulungan mo kami, Panginoon, na manalangin araw-araw para sa aming bansa. Huwag mo nga hayaan na ang bawat mga Kristiyano ay malagay sa isang sitwasyon na walang pakialam, walang anumang bagay na nagiging kadahilanan upang sila magmalasakit sa aming bansa. We will be affected, O God, lahat, even the religionists, mga denominations, mga sekta, mga businessmen, mga businesses, lahat ng tao ay maapektuhan, Panginoon, sa lahat ng nangyayaring ito sa aming bansa. So we prayed, sapagkat ito ng aming tungkulin, Ama, na ipanalangin ng aming bansa, na iyo nga po itong linisin, na iyo nga po itong purify sa lahat ng kasamaan and all evilness and darkness, O God. In the name of Jesus Christ, sawayin mo po ang lahat ng mga masasamang espiritong ito sa pangalan po ng aming Pasko Kristo. We command, O God, we commend everything to you. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Una, ang iglesia na sumasampalataya sa iyo, na mga tinawag mo upang maging mga anak mo at bayan mo. Kalawa, Panginoon, ng aming bansa. Tulungan mo po, Panginoon. Hindi lamang ang mga tao, Panginoon, na mga nasa loob ng iglesia, kundi yung mga nasa labas ng iglesia na sila po'y magmalasakit para sa aming bansa. Lord God, tulungan mo po ang bawat Pilipino na magkaroon, Panginoon, ng tunay na pag-ibig. Una sa iyo, ikalawa sa aming bansa. Salamat po, Mong Diyos, sa iyong kabutihan. We pray for everything na nangyayari ngayon sa buong sanlibutan, mga kaguluhan, even the mga taong pinipersecute, nagdurusa dahil sa pangalan po ng aming Pasko Kristo. Help them, O God, and encourage them to go on, no matter what will happen, O God. Sapagkat nakikita namin, napakaraming mga Kristiyano ngayon that they are facing death alang-alang sa iyong pangalan. So we commit them to you, Lord God. We commit them to you. Dalhin mo sila sa bason ng iyong dibdib na malapit sa iyong puso ang mga taong ito, Amang Diyos, sa pangalan po ng aming Pasko Kristo. Salamat po, Ama, pagpalay mo po ang iyong mensahe ngayon. Alam kong pinagpala mo nito since the beginning, na pagbalik ng salibutan, you have already blessed your word, and all things were created through your word. Yes. Kaya po, Panginoon, lalo mong pagpalay ng mensahe ito, though it seems basic, and yet, Lord, nakakaligtaan namin ang mga katotohanan ito na siyang dapat sana ay nagiging pundasyon ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. We commit everything, everybody na nakikinig at makikinig pa, nanonood at manonood pa sa mga sumusunod pang mga araw. We are being inspired by all these people, though we don't know them, O God. Hindi namin alam kung saan sila, kung ano silang mga lahi, kung ano silang mga lugar, and yet, Lord, they inspire us, O God, upang kami po ay patuloy na magpatuloy sa tulong po ng Banal na Espiritu. Yes, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa lahat ng iyong gagawin. We completely, O God, offering to you not only your word today, but our life. Our life to you, God. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Sa iyo po namin ibibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Pasko Kristo. Amen. Okay, tayo po ay magpapasimula ng bumasa sa ating pinaka-main text. Ito po ay isang kasaysayan na ang ating Panginoon Kristo ay nasa bundok ng mga olibo. Ano po? Siya po ay, samantalang siya po ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po magiging palantandaan ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Kasi po, nang sila po ay nakaupo doon, pinagmamasdan po nila ang Jerusalem. At para bagang proud na proud itong kanyang mga alagad sapagkat pinakita nila o pinapansin sa kanya, alam naman ng ating Panginoon na yung lugar, yung templo, yung Jerusalem, kanyang mga pader, mga nagagandahang mga gusali.
Ang sabi ng Panginoon sa kanila, tingnan po ninyo, Panginoon. Para sinasabi ng ang kaluhalatian ng Jerusalem. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, darating ang panahon na walang bato na nakapatong sa kanyang kapwa bato. Lahat ay guguho. So sa kasalukuyang pong panahon, ang natira na lamang po ay yung pong pader, yung pong tinatawag ngayon na Wailing Wall, na kung saan nananangis ang mga Hudyo, especially po yung kanilang mga leaders, mga priest, sila po yung nananalangin doon. Lahat ng mga Hudyo ay pinapayagan po doon na manalangin, pero lang po sa mga Hentil, unless yun po ibigyan ng permiso ng kanilang gobyerno. So, ang natira na lang po ay yung pong pader. Kung i-search po ninyo yung Wailing Wall, nandun po yung mga Hudyo na nananalangin. So, tinanong po sila ng kanyang mga alagad. Tinanong siya ng kanyang mga alagad. Kailan ba mangyayari yung sinabi ng Panginoon na walang batong nakapatong sa kanyang kapwa bato, lahat ay iguguho. At yun po yung nangyari noong 70 AD. Balik-balik tanaw-talang po tayo bilang pag-review. Ito yung nangyari noong 70 AD under General Titus na bandang huli po siya ay naging emperor ng Roma. At makikita po ninyo na sa isang lugar doon sa Roma, yung pong tinatawag nilang the Ark of Titus. Makikita po doon kung paano po yung kanilang pagdiriwang na nagtagumpay sila sa pagsalakay sa Jerusalem hanggang mawasak po ang buong siyudad kasama po ang templo. Makikita po ninyo yun doon, yung mga sculpture na dala-dala pa po nila yung menorah, yung katulad dito po sa harapan, yung 7 candlestick ng mga sundalong Romano as a trophy daw po sa kanilang tagumpay. But di nila alam, ginamit lang sila ng Diyos, si General Titus, upang matupad ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Okay. So sa verse 4, sabi niya, sumagot si Jesus. Sabi niya, ano po ang magiging palatandaan ng inyong palatandaan, yung sign of your coming, yung pagparito at ang katapusan ng mundo, the end of time. Doon sinasabi ng iba, end of the world. No, hindi po malulusaw ang mundo. Huwag po kayong maniwala sa mga ganong mga paniwala ng mga ibang mga tao that this world will be destroyed and man will be annihilated. Maling-mali po. Nakakatawa po kasi ang mga ibang hindi naniniwala sa Diyos at sa kanyang mga plano. Even hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila sa mga UFO, yung mga aliens. Wala pong UFO, wala pong aliens. They are evil spirit disguising themselves as aliens. They are evil spirit disguising themselves as aliens. Kaya doon po nililigaw ng mga ito, ng mga darkness na ito, ng mga kampo ng kadiliman nito ang tao. Even up today, kaya hindi po kayo magiging aware sa mga nangyayari ngayon, kahit sa mga UFO, mga aliens, madadaya na kayo. There's no such things as aliens and UFO. They are evil spirit disguising as aliens. So, sabi po, sumagot naman si Jesus, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Yung Matthew 24:4, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat, ang sabi, tutuloy ko na po, yun po kasi pinaka-main text natin, yung mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Na huwag kayong mailigaw ni numan. Doon po sa Ingles, ang sabi, watch out. Kung itatranslate po natin yung watch out, magbantay kayo. Ganon, mapagmasid kayo. Ang sabi, watch out and do not let anyone fool you. Huwag ninyong ahayahan na kahit sino kayo ay malinlang, madaya. Malinlang, madaya. Sabi po ng isang Kristiyano, sabi niya, hindi ako madadaya ng kalaban kahit kailan. At sumagot po ang pastor sa kanya, nadaya ka na.
Yung lang sinasabi mong yan na hindi ka madadaya ng dyablo, nadaya ka na dahil sa sinasabi mong yan. Na? Yun lang salita mong yan, nadaya ka na. Kasi masyado ka nagmamalaki sa iyong sarili. No? Kala mo, you are perfect. Ang dami po mga taong nabuhay noong unang panahon na nadaya ni Satanas. Kita mo yun si Haring David, kung paano siya nadaya because of the lust of the flesh. Si Haring Solomon, ganun din. Tanging tao, ikalawa sa ating Panginoong Kristo, ang nabuhay na masyadong matalino, pero nadaya pa rin siya ng kalaban. Di ba? Nag-asawa siya ng mga pinagbabawal ng Panginoon. Tapos yung mga naging asawa niyang mga hentil na hindi mga Hudyo at hindi mananampalataya ay pinasok pa ni Solomon yung kanilang mga rebulto doon sa templo ng Diyos. Kaya naggalit ang Diyos sa kanya. Even the temple na pinagawa ni Haring Solomon, anong nangyari? Winasak din. Winasak din ni Nebuchadnezzar. O kung sino man pa ang nagwasak doon. So, wag po tayo magmataas, wag po tayo magmalaki. Nagbabasa tayo kung ano. We thought we can get intelligence, lalo tayong dudunong doon. No! Nasabi po ng banal na kasulatan, maging ang ating Pastor Kristo, maging si St. Paul ay sinabi niya, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamanmangan pa lamang sa Diyos. Then how could you trust the wisdom and the knowledge of the world? Kahit nasabihin mo pa ang mga religion, yung mga nasumulat na mga yan, they could mislead you kung ito'y lumalayo sa ating Panginoon Kristo. Kung ito'y lumalayo sa ating Panginoon Kristo, sa bandang huli po, meron po akong ikokog dito ng mga Bible verses why it is so important na tayo po ay naka-founded na mabuti sa ating Panginoon Kristo. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ni naman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. Look at those religionists. Diba? Lahat sila nagsasabing, kami ang totoo, kami ang tunay, kami ang naunang iglesia, kami ang pinili ng Diyos, kami ang pundasyon ng lahat ng yan. Everyone is claiming they are the true. Everyone is claiming they are the true church. Everyone. Lalahatin na po natin lahat. Everyone are claiming that their teaching and their doctrines are the real one. Wala pong itinurong ganon ang ating Panginoon Kristo, maging ang mga apostol. Iisa lang po ang kanilang itinuturo. Kaya nga sabi niya, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas. What is the Mesiyas? Mesiyas, it means Christ. Sa Greek, Christus. Anong ibig sabihin ng Christus? Anong ibig sabihin ng Messiah? The anointed one, the chosen one of God. Ang dami. Kung babanggit tayo, maubos po yung daliri ko sa kamay at sa paa. Kung babanggitin ko ang mga pangalan ng mga taong ito, even their groups, marami po. They are claiming they are the real one, they are the first one, they are the true one, they are the true church, they are the saved one. Lahat. They are claiming these things. Samantalang sinasabi ng ating Panginoon si Kristo, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Wala na. Period yun. Hindi mo pwedeng lagyan ng kama, tapos magdagdag ka ng sarili mo, kama, magdagdag ka ng reliyon mo, kama, magdagdag ka ng doctrine mo, kama, magdagdag ka ng prinsipyo mo. Hindi pwede. Period na po yan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Pero ano ginagawa ng tao? Nakakalungkot po eh. Kung ano-ano itinuturo, even the saints are teaching the people to pray to them. They are dead. Ang kanilang mga kaluluwa ay tulog. And even their spirit is in the paradise that
Wala silang kaalam-alam sa mga nangyayari dito sa sanlibutan. Paano ko tatawagin ng isang patay? Paano ka tutulungan ng isang patay? Eh yung nambuhay, hindi mo maasahan, yung pa kayang patay. But our Lord Jesus Christ is very, very alive. At siya ngayon ay nakaupo sa kanang bahagi ng trono ng Diyos. Narinig niya tayo, nakikita niya tayo. Alam niya ang nangyayari sa atin, maging ating kaisipan, maging ang mga buhok na nahuhulog, natatanggal sa ating mga scalp. Alam niya. How? Ano sabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 28? Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay na sa akin. It means merong nagbigay sa kanya. Sino yung nagbigay sa kanya? Ang Ama. Kaya ang daming kaguluhan na nangyayari ngayon sa mga katuruan ng iba't ibang mga iglesia. Kaya yung iba nagsisilayas. Sa mga churches ngayon, especially in the United States, ang dami pong lumalabas sa mga iglesia. Lalo na po yung mga katandaan. Lumalabas po sila. By tens of thousands. Hindi lang po isa-isa lang yan. By tens of thousands. Ngayon, ang pinakamalaking sinasabing ng mega church doon sa United States, halos walang tao ang kanilang auditorium or ano man tawag doon, stadium, whatever. 16,000 seating capacity, almost walang tao ngayon. Why? Nakakahalata na yung mga tao eh. Especially yung mga kabataan. But the revival is now beginning and starting with the young people. They are seeking true Jesus. They are seeking true church. And you cannot be a true church unless naka-founded ang buhay mo sa ating Panginoon sa Kristo. Nakatayo kang mabuti sa ating Kristo. Doon ka lamang matatawag na isang church. Hindi po pakyawan ng church. Though it is a body of Christ, the body of Christ, but the body of Christ, ano sinasabi sa Romans 8:29? They are being conformed and transformed in the exact image of the Son of God, Jesus Christ. Kaya kung hindi po tayo natatransform sa eksaktong wangis ng ating Panginoon Kristo, medyo mag-isip-isip po tayo. Am I really a church? Individually, am I really a church? What is the meaning of church? Ecclesia. The called out one. The called out one. Tayo tinawag mula sa sanlibutan, tungo sa ating Panginoon Diyos. Mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Yun po ang church. Hindi po yan grupo, hindi po yan relihiyon, hindi po yan denominasyon, hindi yan sekta. Yan ay grupo ng mga tao na binabago ng Panginoon araw-araw. Sabi nga po ni Dr. Thompson, I will mention this, there are church in every churches. Ba, sabi ko, nung unang binasa ko yan, medyo, siyempre magtatako. There are church in every churches. Kahit makatoliko ba yan, o anuman denomination yan, religion yan, there are church in there. Sabi niya. Individually. Sila yung mga tinawag na andun lang sila. Pero iba yung buhay nila sa kanilang mga kasamahan. Nakuha po ninyo? Sila po ay parang mga buong matamis na mansanas sa gitna ng mga bulok na mansanas. Yun po ang talagang bibigyan natin ng mabuting ilustrasyon yun. Pare-pareho silang mansanas.
na nasa loob ng iglesia. Pero yung isang mansanas na yun ay talagang pinreserve ng Panginoon. No matter what will happen, hindi siya maahawa sa kabulukan ng mga apple na bulok na nasa kanyang kapaligiran. Yun po dapat tayo. Kaya kung ano, ako sasabihin ko na lang po sa inyo, yung aking kapatid na babae na yumaho, pinakahuling yumaho, kabilang po siya sa isang uri ng iglesia. But I know some sa kanyang kinalalagyan, I know them. Grabe. Pero yung kapatid ko, dahil kapatid ko siya, nakikita ko siya. Nandun na sila eh. Hindi ko na siya mahugot doon. Pero pinagbilinan ko siya. Darling, ganun tawag ko po kasi sa kanila eh. Sweetheart, ganun ang tawag ko sa mga kapatid ko. Huwag mong tatayuan na nandyan ka sa loob ay ligtas ka na. Huwag mong tatayuan yan. Nasa buhay natin sa Panginoon ang tunay ng kaligtasan. Sumugot siya sa akin, awa naman kuya, balo ko ito. Oo kuya, sabi niya, alam kuya. At hindi ko pwedeng questionin ang buhay ng aking kapatid na ito. Kung gaano siya katapat sa Panginoon. At alam ko ang kanyang buhay. Alam ko ang kanyang buhay. Wala akong maipipinta sa kanya. So, this is the church. Individually, meron sa bawat mga churches na yan. Iba sila. At kung minsan, kinaiinisan sila. And they are being branded as oppositions. Pero hindi nila alam, those people na nilagay ng Panginoon sa kanila ay mga tao sana nakakikitaan ng buhay ng ating Panginoon. Pero imbes na sila'y matuwa, nanggigigil pa sila sa kanila. At kung minsan ay sinisipa mula sa loob. They will do everything. Umalis lang sila. Dahil yung kanilang mga espiritu ay masyadong naliligalig sa espiritu ng isang taong ito na namumuhay sa Panginoon. Kaya sabi niya, maraming pahirito sa aking pangalan at magsasabing ako ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. At yun po ang nakakalungkot. They are claiming they are the Christ, they are claiming they are the Messiah, the Anointed One. And yet, ang sabi ng Panginoon, marami silang maililigaw. Why? Because they are not real servant of God. They are impostors at mga sinugo ni Satanas upang iligaw ang marami. Kaya maging aware po tayo. Sa Amplified Bible po ang sinabi dito na salita tungkol doon sa sinasabing mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. At yung term na ginamit ng Panginoon sa verse 5b, at marami silang maililigaw. Marami silang maililigaw. Ang sabi po sa Amplified Bible, they will mislead you. Ililigaw nila kayo. Will deceive you. Dadayain nila kayo and leading you to error. Aakayin nila kayo sa mali. Maling buhay,
maling pananampalataya, maling prinsipyo. Ito po yung warning ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin ang buong Matthew, mag-usapan natin yung about the end time though. We are not tackle that today. Yung mga end time ng signs na yan. Ang unang tinalakay po ng Panginoon, bago niya banggitin yung mga sumusunod, kung babasahin po ninyo yung verse 6, makakarinig kayo ng alingaw ng lalabanan, kaya so sa sunod-sunod na yon. Pati yung pong kalapastangan ng walang pangalawa. Andiyon na po lahat. But, hindi po niya kagad tinalakay yun sa kanila. Ang unang pinagbirin niya sa kanya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Huwag tayong nakapikit na sumusunod. Nakalimutan ko na lang po kung sino yung nagsabi nitong quote na ito. Blind obedience to lie is the great enemy of truth. Malalim yun eh. Ang bulag na pagsunod sa kasinungalingan ang siyang pinakamatinding kalaban ng katotohanan. Kaya huwag po tayong pipikit. Buka natin mabuti ang ating mga mata. At magpatulong tayo sa Banal na Espiritu. Magpatulong tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na i-enlighten tayo sa lahat ng ito. Na kasinungalingan ng tao. Tingnan po natin ang sinasabi ni Timoteo, ni San Pablo kay Timoteo. Isa sa mga protege po ni St. Paul. Ito yung kanyang pinagbilin. 2 Timothy chapter 3, tingnan po ninyo. Ito, alam na natin ito, di ba? 2 Timothy chapter 3, alam na natin ito, pero babasahin pa natin ulit. Tuloy-tuloy lang tayo, ano? Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Mababatbat ng kahirapan ng huling araw. Hindi lang siguro patungkol sa buhay, kundi yung hindi mo na ma-distinguish kung alin yung totoo o hindi. Ang sabi nga po today sabi niya, hindi pinag-uusapan kung ano yung totoo o hindi. Hindi na ngayon pinag-uusapan. Kung alin ba yung totoo o hindi. Ang pinag-uusapan ngayon ay yung tignan mo yung kasinungalingan na nagkukunwaring katotohanan. Yun po ang bantayan natin. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi. Nangyayari na po ito sa bansa natin. Palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Suwail sa magulang. Naalala ko po si Mohandas Gandhi. Dahil sa kanyang pagbuhos ng kanyang buhay at panahon para sa kalayaan ng kanyang bayan, nakalimutan niya yung kanyang anak. At ang kanyang anak ay nagrebelde sa kanya. How? Dahil po si Mohandas Gandhi ay isa pong Hindu. Yun po ang religion ng India. Upang sakta ng kalooban ng kanyang ama, pumasok po siya sa Islam. Yung anak, galit na galit ang kanyang ama. Wala siyang magawa. That's his choice. But since then, ang sinasabi po ng kasaysayan na aking biography na aking nabasa at napanood na pelikula, that son became the curse in the neck of his father. Mga suwail sa magulang. Walang utang loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila. Walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, namumuhi sa mabuti. Mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan. Sila'y magiging taksil.
Walang taros, walang kasiyahan po ng walang taros. Walang kasiyahan, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos. Ito po nangyayari ngayon. No? Yayain mo mga tao ngayon. O sabi niya, tara mag-attend tayo ng Bible study, mag-laral tayo tungkol sa salita ng Diyos. Sabi nila, wala akong panahon. Pero pupunta lang pala sila sa party, pupunta sila sa excursion, pupunta sila sa bakasyon. But when it comes to the Word of God, they don't have time. Yan po ngayon ang panahon. Sabi dito, sila'y magkukunwang may pananampalataya. Wow. Sila'y magkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. And that is the worst. That is the worst. Mapagkunwari. Born again? One. Pero yung biyan na born again niya. Alaya? Ganun po yan eh. Yung po yung sign ng hypocrisy ang tawag dyan sa English. Hindi makita sa buhay nila ang kanilang pananalig sa Diyos. Ito po isang nakakatakot na sitwasyon. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Sabi ni Paul kay Timothy. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Hindi naman yung kinasusuklaman mo sila o pinagdidirihan. I-separate mo yung sarili mo sa kanilang ginagawa na makamunto. Na maling pananampalataya, na maling katuruan. I-separate mo yung sarili mo sa kanila. May ilan sa kanila nagagamit ng pandilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal, lalo na ng mga balo. Bibighayin nila ang mga ito na batbat ng kasalanan at alipin ng sari-sariling pita. Yun po kasi kapag nakita ng diablo na meron na siyang point upang pumasok sa iyo, sa buhay mo, sasamantalahin niya yun. What's that? The lust. O ito, balo, matagal na yan, no? Papasok ngayon. Tumangkan at mga alipin ni Satanas upang guluhin ang buhay ng mga taong ito ng mananampalataya. Sa verse 7, lahat na ibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kanilanman di sila makaunawa sa katotohanan. Why? Because their mind, ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso ay nakapokus pa rin sa sanglibutan. Nakapokus pa rin sa sanglibutan. Kaya hindi sila makaunawa ng katotohanan. Yeah. They are gaining intelligence from the world. Pero wala rin. Wala rin. At tunin na Jannes at Jambres na sumalungat kay Moses, ang mga lalaking ito ay salungat din sa katotohanan. Ito po yung mga umakay doon sa paglabas nila sa Egypto. Nandun na po sila sa bundok na Sinai. At sila po ay nilinlang ng mga dalawang ito upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan doon sa bakang ginto. Wala na silang iniisip na kabutihan. Tignan po ninyo. Ang katulad po nitong mga Jambres at Jannes na tinatawag. Wala na silang iniisip na kabutihan, ano pat napatunayang hindi karapat-dapat ang kanilang pananampalataya. They know, kasama po sila sa bansang Israel na lumabas sa Ehipto. And yet, sa salita po ng English, they are bad egg. Kaya nakahawa po sila ng marami. So verse 9, ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan. These people today. Meron kaming narinig na isang propesya in these last days, especially in the next year, God will cleanse the church. God will cleanse the church.
everyone, na lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala sa loob ng iglesia, lahat ng mga tao na umakay sa kasalanan, maging mga pastor man yan, mga diakono man yan, mga miyembro man yan, anuman ang kanilang kinalalagyan, if God will show them they are living in sin, aalisin po sila sa iglesia. Ako'y naniniwala po doon. Why? Ito po yung nakasulat eh. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. Ito po yung sumusupport sa verse as a prophecy ng tao na yon. Ito. Hindi natutulog ang Diyos at hindi niya pababayaan na mawasak ang kanyang mga tao. Hindi nga napapansin ng marami ngayon. They thought it's normal to live in the church and to live in the world. Yan po kasi nakikita nila sa salibutan eh. But today, the people, especially the young people, are seeking for truth. They are seeking for truth. At kanino sila titingin? Kundi sa mga taong namumuhay na may kabanalan at tunay na pagsunod sa Diyos. Ang tanong sa inyo ngayon, sa atin ngayon, are we one of them na kailangan nilang makasama? Na kailangan nilang matuto sa buhay natin? Sabi nga po ng isang nagsalita, don't follow me because I am lost. Don't follow me because I am lost also. Pero si Paul, anong sabi ni Paul kay Timoteo? Ngunit sinunod mo ang lahat ng aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin. Ganyan din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio, sa Listra. Ngunit ang lahat ng ito'y niligtas ako ng Panginoon. At tignan po yung warning ni Paul kay Timothy. At ito'y warning din niya sa atin ngayon. Verse 12, at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. We will be mocked. Pagtistida ka tamo. Magagalit sila sa atin. Not because galit sila sa atin. Lalo na kung mga kapatid natin yan, mga kamag-anak, because hindi nila kayang gawin yung nagagawa natin, na ginagawa ng Panginoon sa atin. So nakikita po ninyo ang dahilan. Sa verse 13, ang masamay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang. Those deceiver will be deceived. Nasabi po doon sa verse 13, but evil men and seducers or impostors shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Yun po ang warning ni Paul kay Timoteo at yun po'y warning din niya sa atin. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, di ba? John chapter 8 verse 12. Ano po sinasabi dito? Tingnan nga natin para at least basahin natin. Pero alam na natin ito. I am the light of the world. Ang sabi ng Panginoon. Di ba? Mas maganda na basahin na po natin. Huwag ko lang basta ikuko. Hindi ko siya nalagyan ng mark. Sorry. Ang sabi niya, John chapter 8 verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw
na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Now the question is, are we following Christ? Are we following Christ? Or are we following doctrines, religions, principles of the world? Kasi sabi ng Panginoon, unless na tayo ay sumusunod sa Kanya, hindi tayo lalakad sa kadiliman. Ano sabi po ni David sa Psalm? Ito, babasahin pa rin pa natin ito. 119, verse 104. Basahin ko po. Sa Tagalog, sa bigay mong utos, natamo ko'y karunungan. Sa bigay mong utos, mga utos, natamoy ko'y karunungan. Ang tanong sa inyo, ang mga natututuhan ba natin ay utos ng Diyos o utos lang ng tao? Kasi lumabas yan sa bibig ng ating Panginoon. Sinasabi nilang ang utos ng tao ay utos ng Diyos. Pero madalas, inilalayo ng mga ito ang mga tao sa Diyos at sa kanyang mga aral. Pero sabi ni King David, sa bigay mong utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay. Ang sabi sa English, I gain wisdom from your laws, and so I hate all bad conduct. Kinamumuyan ko ang lahat ng maling pag-uugali o mahalay na ugali. Sa verse 105, ang sabi niya, salita mo'y tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Doon po sa English, maganda kung minsan pinapakinggan yung King James. No? Ang sabi po doon sa 104 to 105, Thy precepts, ano po, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam po ba ninyo itong sinabi ito ni Paul? It is a literal na ginagawa nila sa Israel. Ang pagka sila po'y naglalakbay, naglalakad, lalo na pagkagabi. Kasi kung basta na lang ito babasahin natin, hindi natin alam yung mga ugali ng mga Hudyo na ito sa kanilang paglalakbay sa gabi, na sinabi ni Haring David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung pong mga Japanese, kapag sila po'y naglalakbay sa gabi, meron po silang mga lantern. Yung tawag nila sa Japanese lantern. So, nilalagay po nila sa isang mahabang stick. At yun po'y nauna sa kanila upang makita po nila yung dinadaanan nila. Yun po ang style. Yun po ang mga, ano yun, tawag doon, kultura ng mga Hapon. But ito po mga Israelita na ito, ng mga Hudyo, ay babo. Literal po na talagang itinatali po nila yung mga lampara sa kanilang mga paa. Siyempre, malayo yung mga ilaw na yun, di ba? Para habang sila naglalakad, nakikita nila kung ano yung kanilang inaapakan. Kaya po yun ang nasabi ni Haring David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano yung sinasabi? The word, ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ay katulad ng ilaw sa aking mga paa upang mailawan ang aking dinadaanan. Now, tanong sa inyo, ito ba ang inyong ilaw sa inyong paglalakbay sa mundong ito? Or are certain something na iba sa itinuturo nito? Siyasatin po natin mabuti ang ating mga sarili.
Balik po tayo sa Mateo 24. Okay. Psalm 119, verse 1. Oh, 5, yeah. Ay, ito. Yung binasa ko lang. 119 din yung sinabi. 119, tapos 104, tapos 105. Yung 105 is, ang sinasabi doon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun po ay yung 105 ng Psalm 119. Okay? So, balik po tayo sa Mateo 24. 4 ulit. Babalikan natin, then we will read 3 verses dito at tayo po ay pansamantalang magtatapos na after the conclusion dito. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maililigaw ni numan. Sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, the anointed one, ang pinili ng Diyos, at marami silang maililigaw. Okay, that's a warning. Okay? Yun ang number 1 na sinabi na ng ating Panginoon. Number 2, sa verse 23 ng Matthew 24, kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o narayan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may magpapanggap ng mga Mesiyas at may mga lilitaw ng mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang, what? Iligaw kung maaari. Kung maaari, pati mga hinirang. See that? Ang Panginoon na mismo ang nagsabi. Sa ating binabasa rin. For false Messiah and false prophet will appear. They will perform great miracles and wonders in order to deceive even God's chosen people if possible. Kung makakaya nila, pati mga hinirang ay kanilang ililigaw. Kaya tayo po ay magpantay na mabuti. Siyasatin natin ang ating bawat mga pinag-aaralan, binabasa na. Are these people or are these teachings and kung ano man yan ay nakasentro lamang sa ating Panginoon Kristo? Mamaya po, I will mention why. Why? Bakit kailangan nakasentro sa ating Panginoon Kristo? Not to anyone. Not to NSAIDs. Babae man yan o lalaki. Sabi niya, magpapakita sila ng mga kagilagilas na tanda at mga kababalaghan upang ilagaw. Kung maaari, pati mga hinirang ng Diyos. Meron na pong isang machine ngayon, I will not mention its name, pero ito po ay nasa Europa. Gagamitin po nila ito sa pag-perform ng iba't ibang mga miracles. Katulad ng ginawa ni Elijah na nagpababa ng apoy mula sa langit. They will turn waters into blood. They will perform miracles through this artificial intelligence na sinasabi. Nakaredy na po yan. Ilang dekada na po. Ginawa na po yan. And now it's being created much bigger. Much bigger. At yun po ang gagamitin ng Antichrist on these last days to deceive many people, especially the unbeliever. Pero sabi ng ating binasa, pati itong mga kababalagan na ito, pati mga pinilan ng Diyos, malalagay sa alanganin kung hindi sila magiging maingat at mapagmasay. Sa verse 25, sinabi ng ating Panginoon, tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. At doon sa verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon na ang mga sanga nito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita na ninyo ang lahat ng ito,
Lahat po ng binanggit ng ating Panginoon dito sa Matthew 24 na ito. Ano? Pag itong mga binasa nating ilang verses na ito, unawaan ninyo ang araw mula sa puno ng igos. Kapag nananariwa at nagdadahon na ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita na ninyong lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na. Amen. Magsisimula na. Now, ilan na po sa mga nasulat ng ating Panginoon na kanyang propesiya sa Mateo 24 ang nagpasimula ng mangyari ngayong huling panahon. We are on the last days. Ilan na lang po ang ating tinitingnan ng mga signs. But all these things will happen sa Matthew 24. Nasa inyo na po yan kung paano ninyo pag-aaralan ng Mateo 24. Hingin po ninyo sa Banal na Espiritu na turuan niya kayong mabuti sa mga nasusulat dito. Every time na nagbabasa kayo ng Biblia, ask the Holy Spirit to guide you. Ask the Holy Spirit to guide you. Amen. Ilatisin natin, para sinasabi ng Panginoon, kalatisin natin ng lahat ng nangyayari sa kasalukuyan, mga tanda o mga sign na nasusulat sa Biblia. Yung po kasing igos na yan, bago po siya magkaroon ng bunga, bago siya magkaroon ng mga dahon, lalabas po yung mga bunga maliliit. Alam niyo po yung karakter ng mga siniguelas natin? Diba? Naunang lumabas yung mga bulaklak, tapos yung po mga bunga maliliit. Pagkatapos po nagsilabas na yung mga bunga maliliit na yan, doon pa lang po tutubo yung mga dahon. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung puno ng igos. Kung paano ang dating nito, ganun din sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. When all these things are happening and will happen, magsipaghanda na kayo. Magsipaghanda na kayo. Sinasabi ko kanina, why napakahalaga na ang ating pananampalataya ay nakapokus lang sa ating Panginoon Kristo. Not to anyone. Alisin po ninyo lahat na hindi tinutukoy ng ating Panginoon Kristo dito, ng ating Panginoon Diyos. Since the beginning of the creation, the Word, ang siyang ginamit ng Diyos upang likhain ng lahat ng mga bagay. And that Word became flesh. Not God. His Word. Focus on Christ Jesus. Yun po ang pinakadiin-diin ng ating Panginoong Diyos since the beginning. Nung magkasala si Adan at Eva, ano pong sabi niya? Mayroong binhi mula sa babae. Mula kay Eva, hanggang sa mga sumusunod pa ang mga lahi. Mayroong lilitaw na isang Kristo na hinirang ng Panginoon. Ang sabi niya kay Satanas, siya ang wawasak at babasag ng iyong ulo. At ang magagawa mo lamang ay tuklawin ng kanyang sako. But even that venom will not affect the church. Di ba sabi ng Panginoon? Even the gates of hell will not prevail against my church, my people, my chosen one, the called out one. Amen. Kaya nga po mahalaga nakapokus tayo sa ating Panginoon Kristo lang. Why? John 1:12, sapagkat ang sino man sa kanya sumampalataya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yung mampalataya, hindi po yun simpleng salita. It is a pistio na sakop na ng lahat. To believe, to have faith, to adhere, to yield. Lahat. Nakapaloob doon. Doon sinasabing faith na yun. Kapistio. Acts 4:12, sapagkat ang pangalan lamang ni Yesu Kristo ang ibinigay sa sinong ng langit sa ikaliligtas ng tao. Tanging pangalan ng ating Panginoon si Kristo. No other name
No other individual. Pero mga religionists ngayon, kung sino-sino tinuturo na daan. Even they are teaching that the way to Christ is this one. No. Ang sinasabi po ng Biblia, the only way to Christ is the Holy Spirit. At ang ating Pastor Kristo ang siyang maglalapit sa atin sa Diyos Ama, katulad ng ginawa niya in the Old Testament ng mga Levites na ito. They are representing Christ. In the temple, in the tabernacle, that high priest represent Christ. And they go once a year in front of the Father. At umababa ang kalwalhatian ng Diyos doon sa templo na yon to meet God. This priest, una si Aaron. But our Lord Jesus Christ is greater than Aaron and Melchizedek. Siya ngayon ang namamagitan sa atin, sa Ama. The only mediator between man and God. Acts 4:12, John 3:16. Sapagkat ganun na lamang ibinigay ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya, again, sumampalataya, pistio, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakapokus lahat sa ating Panginoon Kristo. Kung sinasabi ng marami, there is another way to God. They are false prophet and imposters. False Messiah and a false Christ. Ako sasabihin ko na po sa inyo, I'm not judgmental, hindi po ako nagmakatol, but the Bible said they are imposters, false prophet, and false teacher. Kapag itinuturo nila na merong ibang daan, papunta Ama, maliban sa ating Panginoon Kristo. Mag-isip-isip po tayo mabuti. So kilatisin po natin ang lahat ng yan. Read the Bible and study it. Read the Bible and study it. Nasabi po dito ito, naisulat po, ilang araw po bago itong magawa ito pong guide na ito, outline na ito. At itinago ko po ito doon sa aking studio. And I will read it kung ano itong inspiration na binigay sa akin. I know it is from the Holy Spirit. Ang sabi dito, if you are reading doctrines and dogma, you are feeding yourself with dogma and doctrines of a religion. If you are feeding yourself with the Word of God and the life of Christ, Jesus, you are being transformed in the glory of God. You are being transformed in the glory of God. If you are feeding yourself with the Word of God in the life of Christ Jesus our Lord. Tayo kung lahat yung panalangin. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Yes. I know the same feeling that you nararamdaman mo ngayon. Kung ano nararamdaman po, Panginoon. Yes, God. Because we are one in you, then you are in us. If this is emotion, Lord God, ay galing lamang sa amin bilang tao at laman, forgive us. And correct us. We are open, O God. Yes. But still we know 100% habang binabasa namin ang banal na kasulatan at titignan ng lahat na nasusulat dito, even they will remove this Bible in us. Tulad na nangyayari po sa mga bansang hindi kumikilala sa iyo, aming Panginoon Kristo, sa mga lugar na masyadong extreme, they are removing all the Bible in them, but still they cannot touch your life in us. Yes, God. Mawawala po ang lahat ng bagay. But your words will remain forever in our heart, in our mind, and in our spirit. Salamat po, Ama, sa Yes, araw na ito na ibinigay mo sa amin na Yes. panibagong kalakasan, na panibagong kaalaman
At panibagong kalakasan upang kami po'y magpatuloy. At magpatuloy pa, Panginoon, sa aming paglakad tungo sa iyo. For we know, as we are walking behind you, O Lord Jesus Christ, especially hand in hand, as we are walking, Lord, hindi po kami lalakad sa kadiliman at sa kamalian ng sanlibutan ito. Yes. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat Yes. po sa Thank you, Lord Jesus. mga salita namin Thank you, Father. narinig, pinag-aralan. Although we can pray it. I can pray, Lord, let your love flow, let your love flow to every individual, to every household, to Yes, every Lord. sambahayan, Panginoon, mga Yes, pamilya Jesus. na nakikinig ngayon. Amen. Let your love flow, let your love flow, Amen. let your salvation, O God, come, be completely before thy coming, O God. Yes, Lord Jesus. Completely, God, na may sagawa mo sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang lahat ng ito. Let your love flow at yung pag-ibig mo siyang sumaamin. Pag ito'y manatili sa amin Yes. at may God. padamnaman namin sa aming kapwa, lalo na sa mga kapatiran sa loob ng iglesia. Ang iyong biyaya, Panginoon Kristo, na nagtawid sa iyo upang magawa mo ang kalooban ng Amahang Siyaing. Ipagkaloob mo sa amin at gawin mo sa amin. At ang pagkilos po ng Banal Espiritu na siyang sumaamin ngayon at magpakailanman. Till the Lord's come. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. And amen. Amen. Good day in the Lord God bless you all. keeps you.